Hmm. Common sense na yan, padi. Dahil sa siya ang ina, bakit nasa ibang tao ang pangangalaga? Hindi, ngayon kasi, tinabaho ko yan si Sayets eh. Dati ang katrabaho talaga, vlogger. Ang nag-aalaga sa kanya, vlogger. Si Perlas Vlog. Nung pumunta ako ng dahil talagang trinabaho ko yan, pinatanggal ko talaga yung si Perlas Vlog. Kaya agad nagalit sa akin yun eh. Dahil alam niya ako nagpatanggal sa kanya eh. Dahil ang gusto nga namin ipalit na mag-aalaga kay Reyna, yung kamag-anak. Kasi yun ang advice ng DSWD. Kamag-anak, ng MSWD. Kamag-anak ang dapat mag-aalaga sa bata. Kaya pinaalagaan niya sa lola ni Reyna na dating na ex ni Kuya Nestor. Kaya nag-aalaga kay Reyna ngayon, yung ex ni Kuya Nestor, yung babae. Bali lolang tunay ni Reyna. Yan. Kaya may laban sila doon kasi nga ang nag-aalaga ay yung bata, ay yung lola na mismo. Oh. So magandang gabi mga kaibigan. Tayo po ngayon magre-reaction to ha. So Federico Santos, ito panibago kong sit up ngayon aking live ha. Hindi ito naka-vertical, tandaan mo yan ha. Hindi ito naka-vertical. Ayun, makikita natin diyan sa ating screen na magkatabi tayo, di ba? So parehas tayo, labanan ng mga ito ay Battle of the Thunders, Federico Santos. Ngayon ganito yan, Federico Santos. Patunayan mo sa puntong ito na ang Reyna ay kinuha or winakwak. Diyan tayo magdebate. Anong pruweba mo na kinuha or winakwak? Maglabas ka ng resibo at ako din naman ay maglabas ng resibo. Kung ikay wala kang maipakitang ebidensya, lumayas ka na dyan sa kinalalagyan mo, ipalit mo na yung anak mo. Kasi mas naniniwala ako sa anak mo dahil siya man ay matino magsalita. Hindi lang ko makapaglakas ng salita ko dito dahil siyempre medyo gabi na. Pero ganito yan, Federico Santos ha. Debate tayo. Patunayan mo na winakwak or kinuha ang Reyna doon sa kamay ni Kalinga Prab. Kung hindi mo mapatunayan yan, umalis ka dyan, ipalit mo yung anak mo kasi yan, ano man yan, hindi man yung sinungaling, pero ikaw sinungaling ka eh. Kasi kahit anumang sasabihin mo ngayon, hindi ako naniniwala kasi once ang tao ay napatunayan ng sinungaling, lahat ng karamihan sa kanyang mga sinasabi, wala ng katotohanan. Alright? O sige, tuloy tayo ha. Ako, Federico Santos, ako'y mag-reaction batay sa sinasabi mo, okay. Sabi mo kanina, pinatanggal mo yung unang humawak ng kay Reyna. O di, wow. Ha? At yun ba talaga totoo yan? Ano ebidensya mo? Magpakita ka. Kung ikaw lang nagsasalita sa ganang iyong sarili, ay inaangat mo ang sarili mong bangko sa puntong ito. Ibig bang sabihin doon ay umiipal ka? Si Clarence Libres, gumulo na buhay ng bata mula nang kinuha sa Kalingap. Di na gumaling sa Kalingap alagang-alagayan. Malapit na sanang gumaling sa at ang sama, ibinalik pa sa grade 6. Imbis na medyo high level na pag-aaral ng bata, bumalik sa grade 6. Eh ano pakialam mo doon, Federico Santos, kung yun ba ikagagaling ng bata? Alam naman natin na ang bata is may counting problema yan. So anong problema? Ano po problema mo? Ano, gusto mo ikaw mag-manage dyan? Kaya ka nga medyo hindi ka nagustuhan dyan sa dati mong kinalalagyan dahil paipal ka eh. Right? Maiga nga yan eh, gumagawa ng diskarte ang may hawak ngayon ni Reyna. Eh kaysa naman sa walang ginagawa, eh kung yun ba talaga ang karapat dapat na gawin para siya ay lalong gumaling. Sabi ni Helen Bato, ang ganda ni Reyna nung nasa Kalingap, alaga ni Kalingap Roda. Sayang nag-aaral siya noon, magaling na siya dati. Gumagaling na nga. Kinuha. At ilang beses na trigger yan doon. At napansin nga nila na natutulala yung bata. Ayan. Sabi mo, Federico Santos, kinuha. Kaya dito, debate tayo. Patunayan mo. Patunayan mo na kinuha. Kasi pag sabihin mo, Federico Santos, na kinuha, ay nandoon yan sa kabilang parte na kinuha, sadyang kinuha by force. Kasi nga, sabi nga dyan, si Reyna ay winakwak. Dito tayo debate, Federico Santos. Kung kinuha na walang kaukulang kasunduan, yan ay illegal yan. Pero kung kinuha na dumaan naman sa tamang proseso, ako paninindigan ko yung Federico Santos na sinungaling ka. Gusto ko lang talagang paipal. At saka yung kung saan man galing yung salitang winakwak, gusto nyo debate tayo, batay sa ebidensya at mga resibo dito. Kasi kung ikaw lang magkukwento, Federico Santos, hindi ako naniniwala eh.
Kasi mas naniniwala ako kay Kalinga Prab kaysa mga sinasabi mo. Dahil ikaw, wala nang credibility ang pagkatao mo. Magsalita ka man na magsalita dyan. Siguro, hindi ko naman sinasabi na walang katotohanan ang sinasabi mo. Pero kung ibilang ko yan from 1 to 10, ang totoo lang dyan sa sinasabi mo, 1% lang. 1 to 9, wala. Puro kasinungalingan. Nagis mo? Kasi mas naniniwala ako kay Kalinga Prab na kanyang inihatid ang Reyna doon mismo sa kanyang nanay. Di ba? At may kasunduan sila doon between Kalinga Prab at saka sa nanay niya. Ang usapan nga dyan is bilang ng 1 linggo, sa kabila naman, 1 linggo, o whatever. Kasi wala naman akong alam dyan. Pero ayon sa sinasabi ni Kalinga Prab, ay hindi yan winakwak, inihatid pa nga. Mayroon bang winakwak na kusang inihatid mismo Kalinga Prab doon sa mga mahal sa buhay ni Reyna? Debate tayo, Federico Santos, at patutunayan ko sinungaling ka. Batay sa aking resibong hawak ko dito. At ang sabi nila, kung hindi raw kinuha kay Roda, hindi raw gagaling. Hindi. Nung dumating sa amin yun, maraming usapan doon sa group. Natatakot nga si Rowie name noon dahil baka sa SM pa matrigger si Reyna. Alam niyo yan. Hindi niyo alam yan, no? Si Rowie name mismo na problema kay Reyna na baka mag-trigger sa SM dahil may napansin. Ayun naman pala, yun, ano lang yan, mga haka-haka lang yan. Natural ang bata may problema. Sabi mo nga may problema yun. Normal lang talaga. Kayo nang ang humawak doon. Natural, alam mo kung anong mangyayari doon. Pero di ba sabi, pinapagamot. O ngayon, bakit mabinabanggit yun ang tungkol sa beneficiary nila Niyen? Anong problema mo yan, Federico Santos? Gusto mo sirain? Wala ka lang pakialam doon. Kung gusto mo, di ba, umiipal ka na dyan sa loob ng Kalingap community. Di yun, asikasuhin mo na lang yung mga yan. At kung nagreklamo ka dahil si Yen ay nag-reaction doon sa EDSE, wala ka lang pakialam doon. Reactors yan eh. Ikaw nga, masyado kang paipal nung nandito ko pa sa Antay eh. Di ba, magmula kay Kalingap Prab. Lahat nga dito sa Kalingap. O, guess mo na yan. Patunayan mo, Federico Santos, ayan ang hamon ko sa'yo. Patunayan mo na ang Reyna ay kinuha. Patunayan mo na ang Reyna ay winakwak. Debate tayo. Ako dito ako sa panig na hindi winakwak. Hindi kinuha. O kung kinuha man, dumaan yan sa legal na proseso. Kasi kung kinuha lang yan, na wala man lang kaabog-abog, basta kinuha na lang, ay medyo tama ka. Pero kung wala kang maipakita na ganun nga ang nangyayari, basta kinuha na lang, ay ikwento mo yan sa pagong, Federico Santos. Ikwento mo sa pagong. Dahil ako mas naniniwala ako kay Kalinga Prab sa ginagawa nila ni Dr. Lab at saka ni Roda. Dahil silang tatlo na inihatid nila si Reyna doon sa kamay ng kanyang mahal sa buhay. At dumaan sa tamang proseso. Ngayon yung nagsalita dyan ng winakwak, debate tayo. Hindi ako naniniwala batay sa mga sinasabi ni Kalinga Prab. Ako may resibo ako dito. Kayo meron? Siyang kakaiba kay Reyna. Kaya pinagmamalaki nila na kaya daw nila kinuha sa Kalingap nung kinuha nila gumagaling. Hindi gumagaling. Kung ano si Reyna noon, mas lumala si Reyna ngayon. Federico Santos, ikwento mo yan sa pagong. Sasagutin ka doon. At saka maghingi ka rin ng tulong doon sa unggoy. Alam mo ba yung kwento ng pagong at saka unggoy? Diba? Sabi nga dyan sa kwento, matalino man ang maksing, matalino man ang matching, nalalamangan din. Walang natutunan, gano'n rin. Walang natutunan. Natural, iyan ang kwento mo ngayon dahil may galit ka na eh. Ay, ano pa ba ang gagawin? Aasa pa ba ko, Federico Santos, na magkukwento ka ng mga nakakabuti sa panig nila niyan? Natural, galit ka eh. Lahat ng mga kasamaan, kasiraan, ikukwento mo yan. At alam mo ba, Federico Santos, yan ang tunay na naninira. Yan ang tunay na naninira. Pero ikaw, kung ako man na magsalita laban sa'yo, talagang totoo kasi wala namang sisirain sa'yo dahil lahat na ay sira na. Wala ka nang ipagmamalaki dyan. Sira na lahat. Karangalan, dignidad, sinungaling pa, pakilamero, sawsawero, ano pa.
At kung hindi na alagaan ng lola ngayon, kung hindi ko nabigyan ng protection sa vlogger yan, no, doon sa kay Perlas Vlog, kung hindi ko napatanggal yon, baka si Reyna buang na ngayon tuluyan. Wow, ikwento mo sa pagong yan. At saka magsama pa kayo dun sa unggoy. Di ba? Dun sa kwento ba na ang pagong at ang unggoy bow. Baka natuluyan na buang yan. Kasi may differences na sa utak. Pakakainin pa naman sana, sabi ni Melanie. Pinapakain naman sana galing sa rep. Nanalamigan yung bata. Wow, ang galing magsalita. Yan ang Federico. O yan, palakpakan natin, palakpakan. Wow, ang galing, nagmamalasakit pa pala ito. Pero ikwento mo yan sa pagong Federico Santos. Siguro maniwala siya sa'yo. At pag lumamig ang sikmuran, dumidiretso sa utak ng bata. Alam nyo ba yan? Delita Larakas? Hindi nyo alam yan, no? Ngayon ko lang ibinubulgar yan. Sabi ni Wow, wow, ang galing pala. May sekreto pala to. Maniwala ba kayo? May sekreto. Maniwala ba kayo dito, mga kubayan? Kasi ako hindi. Kasi once ang tao, wala ng kredibilidad sa buhay. Kahit ano pa mang sabihin, hindi nakatiwatiwala. Lalo na magsasalita ng ganito, walang ebidensya, wala malang mga video clip na mismo galing doon sa mga taong kinaukulan. Ay naku, hindi ako maniniwala sa mga ganito, kwento-kwento lang. Kwento mo yan, Federico Santos, sa lulo mo. Kasi yung lulo mo, wala yan sa lulo ko. Kwento mo sa lulo yung Federico Santos. Siguro baka paniwalaan ka kasi apo ka man niya. Diba? 65 Naga, Peds, kinuha ni Melanie si Reyna sa Kalingap para daw ipagamot at siya ang mag-aalaga. Pero ngayon, hindi niya inaalagaan. Si Reyna, nasa Reyna. O ano pakialam nyo dyan? Problema na nila yun. Sila ang may karapatan doon. Anong pakialam ninyo? Kahit anong mangyari doon, sila na, bahala sila doon dahil sila ang may mas higit na dapat mangangalaga doon. Kahit mismo nga ang DSWD, yan ang mga payo dyan eh. Diba? Eh yun sila sa Kalingap, dito sa Team Kalingap, sila na may mga vloggers naman dito. Si Rina ay natutulungan lang naman sa panggitan nila. Pero ang higit na may gastos doon ay ang mga sponsor. Ikaw, Federico Santos, nakagastos ka ba doon? Ipal lang. Yun lang gastos mo doon. Nagpapaipal. Diba? Nagpapaipal ka lang. Reyna's community at pinagkakakitaan nila ng pera. Kaya nga at ipinagyayabang. Biruin mo, nag-solicit ng pera, pero yung bata walang pera. Ano sila may hawak. Ipambeberte, ipangninegosyo. Kita nyo? At susubaybay ang... ano pakialam mo doon? Alam mo ba, kaya si Yen siya nagmamadis ng mga solicitation doon, dahil ba doon? Hindi mo alam ang mga dapat gawin nila doon, Federico Santos. At kung nandun man, wala ka nang pakialam doon. Ang mag-reaction ka na lang doon sa punto na kung ano man sinasabi ni Yen. Bakit? Gusto ka magiging auditor? Oy, kayo diyan yet, kunin to ng auditor. Baka gusto pa yata to makialam sa pera kasi swapang man to sa pera. Totoo ka, Federico Santos, swapang ka sa pera. Nung may sumagot para magawa ang iyong bahay para pagagandahin, aba, gusto mo lahat, kabig dito, kabig doon. Naalala mo yan, Federico Santos? 2 sponsor para magpapaganda sa bahay mo. Wala ka malang delikadesa, kunting pakimi-kimi malang, wala eh. Tuwang-tuwa ka pa, at saka sabi mo, swapang ka sa pera eh. Kaya ngayon, pakialaman mo pa rin, pati yung mga ginagawa na niyan. Ano mang mga nandoon, wala ka na doon, wala ka na pakialam doon. At saka wala ka namang contribution doon. Na ikaw ay pwede ka makialam doon. Problema na nila. Ngayon, kung talagang nakita mo may masama doon, sumbong mo doon kung saan mo isumbong. Okay, sumbong mo sa unggoy. Kaya ko kayo, hindi kayo magtatagumpay. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa plano nyo. Sabagay, pwede kayo magtagumpay kasi madadaya kayo. Ano kayo eh. Nasa inyo pera, nagsosolicit kayo eh. Oy, gusto pang makialam mo. Oy, kayo dyan, baka gusto niya, abutan mo naman ito, Federico, balatuhan ninyo. Pambili mo lang ng kanyang soft drink, baka gutom na ito. Nakialam pa sa pera eh. Federico Santos, wala ka ng pakialam dyan. Bakit nakaambag ka ba doon? Ako nga, hindi nga ako nakialam doon dahil karapatan nila yan. Sila nangangasiwa doon sa kinabukasan ni Rina. Pero ang tabayanan mo, Federico Santos, pagdating na
mag nag-80 na po si yan si yung beneficiary nila niyan. Antayin mo. Antayin mo. Diyan na ang pagkakataon magkakalabasa na sino sinungaling, sino hindi. Sino ang swapang sa pera at saka hindi. Sa ngayon, hindi pa nagbe-birthday ang beneficiary nila niyan. Kaya medyo pwede ka pang humirit. Sige. May time pa. May time pa. Kaya pwede nyo pa-birthday yan si Reyna ng bonggang-bongga Baka umabot ng 5 million yung pa-birthday nyo Di bonggang-bongga na yon. Pero yung bata, ma-appreciate ba ng bata yon? Nagkapera ang bata ng 500,000, halimbawa umabot ng solicitation nyo. O pagpalagay ng 200,000. Pag nakasolicit kayo ng 200,000. Sa akala nyo ba makikinabang si Melanie? At sa akala mo rin ba, Federico Santos, ikaw makilabang? Sa akala mo ba ikaw rin ang makinabang? O granting na hindi makinabang ang Melanie. Natural, hindi pa sa tamang pagkakataon na ang pera na ay mapasa kamay ng beneficiary diyan sa nila ni Yen. Ano pakialam mo? Bakit? Dahil usapang pera, nakikisawsaw ka na doon? Oy, Yen, bigyan mo naman to kahit 5 piso. Kawawa naman to, pambiling soft drinks. Nakikiano pa sa pera to nakikialam pa Baka walang pambili to ng panglabas damit. Abutan mo na to, pambili mo lang isang barita dyan. Ganun ba yan, Federico Santos? Kaya ka medyo masyado kang nakikialam mo yan sa pera? Si Kuya Nestor nagpalaki. Walang pakinabang. May hindi naaabutan. Yung perang kinikita ng bata sa pagsosolicit nila kay Reyna, yung perang kinikita ni Reyna sa pamamagitan ng pagsosolicit nila galing ang pangalan, gamit ang pangalan Reyna, nasa kanila. Sila ang magdidesisyon kung saan gagastusin. Yun naman pala Kaya nga, Federico Santos, lagi kitang mabutata Lagi kitang mabutata. Sa pananalita mo doon ka na Kaya nga, nagsosolicit sila. Sa ngayon, hindi pa talaga mahawakan ng kanilang beneficiary ang pera na yan dahil wala pa sa panahon. Pero ngayon, ang pera na yan, kaya ngayon, andyan ang transparency. Hindi naman kagaya sa Kalingap yan na no string attached. Pag once ang pera ay nandyan na, nalilikom na, wala na kayong pakialam. Kasi walang transparency sa Kalingap. O ngayon, gusto mong makialam, may ambag ka ba dyan, Federico Santos? Magkano ba? 5 piso? Piso? 10? Ilan ba? Pakialam mo doon. At saka hindi mo alam anong plano dyan sa pera na yan. At sigurado ka ba na mapunta lang sa kanila dyan, na hindi mapunta doon sa kanilang beneficiary? Kaya nga mayroon dyan baka gusto mo magiging auditor dyan. Oy, kayo dyan yan, maawa naman kayo dito. Gawin nyo itong auditor. Kasi pasyado pakialamero Magkano ba inaambag mo, Federico Santos? Minsan ka pa. May magulang yan, may lola yan, may pamilya. Pero ang nagdidesisyon sa pera ni Reyna, si Yen Vasquez. Sigurado ka si Yen Vasquez, natural siya ang nangangasiwa. Pero pinag-usapan yan ng buong tropa niya. Ang hirap kay Federico Santos, kaya nga nasipa ka dyan sa community na yan dahil pagkalimero ka Gusto mo pera dito, pera doon. Tapos mahilig ka pa dyan mangungutong. Bakit nasabi ko mangungutong? Kasi kulikta. Kahit wala namang katotohanan ang papupuntan sa pera, nagdadrama ka lang. Ang Reyna's community, kasama yan si Delita Laracas na sinabihan akong baliw. Baliw pala ako Makikita niyo ang pagkabaliw ko ngayon. Bakit? Totol ka doon na sinabihan kang baliw? Baliw naman talaga yung dila mo Yung dila mo ang baliw. Di ko sinasabi kung kabuhang pagkatao mo. Bakit ko nasabing dila ang baliw mo dyan? Kasi sinungaling yan Putulin mo nga yung dila mo. Sabi ni Papa G, bye na po Sir Federico, may pasahero na po ako ulit. Nagsusuot ng medyas, ng sapatos, sa karsada mismo. Nakita niya sa vlog. Ayun, nagre-reconnect kasi Ayan. Sabi ni Ivan Severo, pagaling ka, Ivan Severo, may trangkaso ka pala. Ayoko nga, parang datrangkaso niya kasi malamig. Oo. Kinig-kinig lang Sir Ped, hanggang may trangkaso. Sige Ivan Severo. Ganyan kasi pagka nagloloko signal, akala na nawawala ako. Kaya sila? Di nalalaman ng kahit na sino. Kahit kanino hindi ko ito nabanggit. Camille Melanie ang nakakaalam. Dahil ng talisay at inireklamo ko yan si
At may ikukwento pa ako sa inyo ha. Ito, totoo to ha. Ito ang katotohanan na ikukwento ko sa inyo na hindi nalalaman ng kahit na sino. Sigurado ka ba yung ikukwento mo, totoo? Baka naman sigurado ka na ang ikwento mo sa pagong. Sigurado ka ba na yan totoo? Ha? Kasi ang duda ko dyan, Federico Santos, kwento mo lang yan eh. Napulot mo doon sa mga barbero. Kasi nga sabi ko sa Federico Santos, once ang tao ay napatunayang sinungaling, wala nang katotohanan sa kanya. Para bang doon sa ano, but anyway, hindi yan. Hindi na natin ituloy. Basta ang akin nito, Federico Santos, once ang tao na patunayang sinungaling, wala nang katotohanan sa kanya. Nagis mo ba yan? O sige, pakinggan ko nga muna. Baka sakali may katotohanan. Sige nga, ano yung ikukwento mo? Kahit kanino hindi ko ito nabanggit. Camille Melanie ang nakakaalam. Nung pumunta kami sa pulis mismo, merong pulis na taga-Kalingap. Kaya hindi ako umibo. Kasi, ang sabi ng pulis na taga-Kalingap, Hindi ba niyo nahalata pag nagkwento siya may post ng kaunti, di ba? Kasi mag-iisip yan, paano ko kaya kwento to? Kasi mahirap, alam mo, Federico Santos, mahirap magkwento sa mga kwentong minsan hindi nangyayari. Yung bang iimbintuhin mo yung ikukwento mo? Kaya kita mo naman, nakapost ng mga ilang segundo yung pananalita mo kasi walang katotohanan yan. Kwentong barbero lang yan eh. O sige nga, pagbigyan natin for the sake of argument, Federico Santos. Alright, sige, pagbigyan kita. babae yun ha. Supporters ng Kalingap, pulis. Nasa women's desk. Buti ka mo hindi yung pulis na yun ang nasa women's desk. Kung nagkataon, hindi kami aasikasuhin. Kasi nirereklamo nga namin ng Kalingap na kukunin si Reyna. Ngayon, nakita ko yung Ano raw, inireklamo namin na kukunin si Rina. Paano kukunin, Federico Santos? Na may agreement na dyan. May agreement na dyan. At ang narinig ko kay Kalinga Prab, may bilang na kung ilang linggo doon sa nanay niya o sa kanino man sa kamag-anak ni Rina. And then, pagkatapos ng mga susunod na linggo, mapunta naman kina Roda o kay Kalinga Prab. Yan ang usapan dyan. Kaya nga, ewan ko lang, ano kayang masasabi ng mga unggoy at saka pagong? Doon na ikwento mo na ba yan doon, Federico Santos? Naniniwala ba sa'yo? Kasi dito sa akin, parang hindi talaga kapanipaniwala kasi napatunayan na kitang sinungaling eh. Magaling kang magkwento. Sino bang nagsulsul sa'yo dyan? At saka kung magkwento ka, Federico Santos, ayusin mo yung pag-script. Basahin mo na lang kaya. Para hindi ka na mag-isip. Kasi nahahalata ka eh. Yung pautal-utal mong salita dyan, kwento, yun ang dahilan kaya sinungaling eh. yung isang pulis, supporters pala ng Kalingap. Oh, Kaya hindi ako pinabayaan ko si Melanie. Kasi delikado eh. Kunyari. Hindi ba niya nahalata mga kaubayan? Paipal, ano? Diba? Magaling magpaipal to eh. Kaya bagay na bagay talaga ito yung magiging tagapagtanggol na Kalingap. Kasi pare-pareho naman yung mga paipal dyan eh. Linta talaga, no? Puproteksyon na namin si Reyna eh. Kami ng pulis, yung nalaman ng mga pulis na kami yung nagwakwak. Kaya nga, itong hamon ko, Federico Santos, patunayan mo na ang Rina ay winakwak. Yun yung salitang winakwak. Kasi iba naman yung winakwak kaysa nawakwak or nagwakwak. Yan. Mga ganun ba? Pero ang aking hamon dito, Federico Santos, patunayan mo kahit sino pa back up mo dyan. Ako tutol ako na yung salitang winakwak kasi hindi ako naniniwala eh. Batay sa resibong hawak ko. Batay sa resibong hawak ko. Lalo namang hindi ako maniniwala na sabihin niyo kinuha ang Rina. Payag ako kung sabihin niyo kinuha ang Rina sa pamagitan ng kasunduan. Pwede yun. Payag ako. At bow na ko dyan. Pero kung sabihin ng kinuha na wala na ibang detalye doon, ay sinungaling yan. Hindi ako maniniwala. Kaya dyan ako tutol ako. Gusto mo debate tayo? Call ako dyan. Na ako yung nagkasama sa nagwakwak. Hindi naman ako kasali. Na sinabi, kayo yung kumuha kay Reyna. Sabi ng pulis. Sabi ko, patay tayo nito. Yan. Tama yan. Ikwento mo sa lolo mo. Sigurado, maniniwala lolo mo dyan.
At saka doon sa may party-party doon sa tabing ilog, nandun man yung mga pagong, doon may kwento. Ha? Ikwento mo doon, natural Federico Santos, sa taong galit laban sa kanyang kapwa, wala kang sasabihing mabuti. Lahat ang ikakasama kasi galit ka nga eh. Yan ang nangyari sa iyo doon laban sa kabila dito. Gusto mong sirain ang karangalan na hawak-hawak nila ngayon ni Yen, lalo na sa kanyang beneficiary. Kaya ano pa bang maasahan? Di ba kasiraan ang sasabihin mo? Kung Melanie, ikaw na makipag-usap, hindi ako po pronta. Supporters ng Kalingap yung pulis. Oy, sino ba sabi? Di ba ikaw? Sinong witness mo? Sinong saksi mo? Ano patunay mo? Anong pizza? Kailan yon? Sige, una ha, ito, tanong ko sa iyo. Supporter ng Kalingap. Yung ikinikwento mo, Federico Santos, kailan nangyari? Number 1, kailan nangyari? Sino ang iyong magiging patunay dyan? Meron ka bang resibo? Pangalawa yan. At kung totoo yan, andyan kaya bang paninindigan ni ano na yan? Nung nanay ni Rina yan? 3. Yan lang muna. Kailan nangyari? Number 1. Kailan nangyari yan? Yan ba'y nandun ka pa sa kina Rina? Way back 3 years ago? 2 years ago? 1 year ago? Sabihin mo lang. Susubukan kita yun kung talagang ikaw ba'y nagsasalita ka ba ng katotohanan or talagang sinungaling ka. Kaya pag ako ginamit ko yung pangalan ng Kalingap at nasa Kalingap ako, oras na bibagyan ako ng ID ng Kalingap, sinasabi ko sa inyo, kailan ba dapat kong trabahuin? Hanggang ngayon, hanggat hindi pa Yan Naghihintay na pala to ng ID. Kuya Bal, bilis-bilisan naman ninyo kasi may plano ito. Federico Santos, abangan ko yung mga plano mo na yan. Tingnan ko kung magsuot-suot ka na ng ID dyan. Sige. Alam mo naman, Federico Santos, I am yours avid followers. I am your avid reactor. Diba? I am your reactor. Kaya bilis-bilisan mo. Abangan ko yan Pero wag kang magbanta. Pag nagbe-birthday si Reyno, dapat trabahuin ko na pala, no? Bilisan mo kung trabahuhin mo yan. Naalala ko tuloy yung Kalingap Kape. Paipal ka doon. Huwag ka na magsalita or else naghahanap ka dyan ng pangunguleksyon. Di ba? Anong nangyari sa BSM Kalingap Kape? Di ba? Kunyari, atapang atao. Demanda ko yan, Kalingap Kape. Yung bandang huli, yun pala bagsak pala ang plano kasi hindi natuloy. Nasupalpal, yun pala Pero paipal pa rin. Kita mo, hindi yan narehistro kung hindi dahil sa akin. O di, katangahan lang din. Di ba, Federico Santos? Katangahan lang din. Sa palagay nyo, sis Hayats? Kita mo, naghanap pa ng backup. Sige, sige, kung sino man yan, maghanap ka ng backup. Ako, Federico Santos, patunayan mo na winakwak ang Rina. Hanap ka ng dyan, magdala ka ng mga resibo mo dyan, pakita mo. Ako naman, doon ako sa panig na hindi winakwak ang Rina. At kung kinuha man, yan ay kinuha ayon sa mga kasunduan. Sige, debate tayo. Gandang hapon, Brother Pet. Sabi ni Marites Nalika, ano kaya? Trabahuin ko hanggat 6 tamsak na lang. Mag-out na tayo. Kung gusto ka magtrabaho, Federico Santos, huwag ka nang magpapaipal dyan. Huwag ka nang parinig-parinig. Ano lang yan content mo lang yan Pabili ba? Pahanga. Kasi sa kasalukuyan, Federico Santos, ikaw ang panganay ng lahat ng mga linta na umiikot-ikot dyan sa Kalingap community. Ikaw ang panganay sa mga sinungaling nandyan, nagpaikot-ikot dyan sa Kalingap community. Hindi ko po nila lahat ang nandyan sa Kalingap community dahil mayroong iba dyan talagang sincero at makatotohanan, lalo na yung mga kaibigan ko dyan. Siyempre, unang-una, yung aking kumparing si BSM. Kasi alis na ako, pupunta akong Bicol, babiyaya akong Bicol. Wow. Ma'am Delita Laracas, comment ka! O kayong mga nasa labas, kayong mga kayong mga Reynos community. Comment kayo rito, may mga... Hindi na ako nagko-comment. Ito nagre-reaction ako, Federico Santos. Huwag ka na maghahanap pa. Nandito na ako, nagko-comment na ko sa'yo. Debate tayo. Kung sabihin mong winakwak ang Rina, totoo ako. Sige. Kung sabihin mong winakwak ang Rina, totoo ako.
O ngayon, ikaw naman, patunayan mo na winakwak. At ako naman patunayan ko na hindi winakwak batay sa aking hawak nitong mga resibo. At hindi rin totoo na kinuha ang Rina. Dahil ang Rina, kinuha batay sa mga kasunduan. Yun ang aking stand dito. O, debate tayo ha. Or else, isa kang dakot na sinungaling Federico Santos kung di mo kayang patunayang sinasabi mo. Ano pa dyan na hindi ko pa na-hide? Comment kayo. Ikaw, Tessie Gloria, mag-comment ka. O wag kang magtatawag, wag kang mag-ano ng mga tao. Hindi ka ba nahiya dyan, Federico Santos? Yung mga pinagtatawagan mo, binigyan ka ng cellphone yan. Di ka ba nahiya? Yung gamit-gamit mong cellphone dyan, galing sa sponsor dito dito sa Renas Community, di ka ba nahiya dyan? Paturo-turo ka pa, para ka, mura ka magtarong. Nagpatudlo-tudlo ka pa diya, mura magtarong. Umayos ka, Federico Santos, hoy, mahiya ka sarili mo. Di ba mapasok ko sa live ko? O ikaw, Dilita Larakas, comment ka. Ano? Hahamunin kita, Dilita Larakas. Ano, gusto mo? Ay nako, ako na nga naghamon sa iyo. Huwag mo pakialaman si Dilita Larakas yan. Isa yung masugid na taga-suporta sa mga bagay-bagay na may katotohanan. Kaya ka nga niya diyan, hinahamon ka dyan at saka sinabihan kang balingbing dahil totoo naman ang balingbing eh. No? Totol ka na ikaw ay balingbing at saka kinakain mo na yung mga suka mo. Huwag mo hamunin si Larakas kasi hindi naman niya live streamers. Nandito ako. Sagutin mo yung hamon ko. Patunayan mo na winakwak ang Rina. Ako tutol ako dyan. Ngayon, patunayan mo na winakwak, pakita ka ng resibo mo dyan. Ako pakita rin ako dito. Malaman natin dito mga sinungaling. Ang mga sinungaling Federico Santos, lumayas na dyan sa kamera mo. Palit mo yung anak mo, mas matino pa yun kaysa iyo. Trabahuhin ko kayo? Ha? Hanggat di pa nakakaberde si Reyna? Huwag kang maghabon dyan. Huwag kang maghamon dyan. Ha? Boys Jcas. Huwag kang maghamon dyan. Gawin mo gusto mo. Nandito ako. Aabangan kita. Alam ko naman kasi nungaling-ngaling gagawin mo. Content lang. Minsan na nangyari sa buhay mo, ang akala ko, totoo mga sinasabi mo, idemanda ko yan, kalingap ba yun? Ibagsak ko yung kalingap na yan. O ano nangyari? Yung mukha mo ngayon, nabagsak sa bato. Kaya nga wala nga katotohanan sa'yo. Kahit kailan pag nagsalita ka dyan, walang katotohanan sa'yo. Puro lang kalokohan. Gusto niyong bawiin namin si Reyna? O di bawiin mo. Sige, bawiin mo. Kaya mo yan? Oy, Kuya Bal, bawiin din ninyo si Rina. Di bawiin nyo. Sino ka? Kamag-anak ka ba? Asawa ka ba ni Rina? Hindi pa naman, wala pa namang pamilya si Rina eh. Huwag kang maghamon dyan, Chong. Huwag kang maghamon dyan. Hindi bagay sa'yo. At saka hindi mo kaano-ano si Rina. Wala kang karapatan. Sasabihin sa'yo ng DSWD, sino ka ba? Mas maigi pa Federico Santos, ayusin mo buhay mo, yung bahay mo at saka yung pamilya mo. Huwag mo na pakialaban yung Rina na kasi hindi ka man kaano-ano. Ba't mo bawiin? Sino ka? Ha? At daling ko sa bahay ni Melanie? Alam niyo ba, si Melanie gustong alagaan si Reyna. Teka, parang may nag-comment kanina na hindi ko nabasa. Yung mawala yung bahay ni Reyna na yan? Gusto niyong maabandonado yung bahay na yan? Huwag ka maghamon, hoy, gawin mo kung gusto mo. Napaparinig ka lang, oy mga sponsor, maawa naman kayo dito. Bigyan mo nga to ng pera to at tumatahimik na to. Nagpaparinig lang naman to eh. Magiging abandonado yung bahay na yan. Alam niyo bakit? Ha? Mabubulok yung bahay na yan, maabandonado yan. Dahil oras na nilakad ko. Sige. Medyo sumabit lang. Sige. Excuse me po, Federico Santos. Medyo mayroon yatang sabit. Yang si Melanie, si Reyna ay mapapunta sa custody ni Melanie. Si Melanie mismo ang mag-aalaga dyan kay Reyna at dadalhin si Reyna sa Batubalani. At pag dinala si Reyna sa Batubalani, ang mag-aalaga dyan si Melanie mismo. Kapeso. Bigay mo muna yung inhaler mo na. Kasi baka maya malabatiba na naman tong lalamunan niya. Ay, Federico Santos, ay ano ba, maglabatiba na ba tayo dito? Ha? Naubo lang po. Excuse me po. At nasa kay Melanie lahat ang karapatan para alagaan si Reyna. Total, hindi nyo naman pinapagamot.
Excuse me po, sumabot pa. Ano yung hindi nyo pinapagamot? Federico Santos, hindi mo ba alam? Yan ay mga main mga pangunahin yan, sponsor ni Rina yan. Alam mo yung nagpapaaral yan, nasa kamay pa ni Roda. Saan galing yung mga panggastos? Di ba galing sa mga sponsor? At yung sila Sien, sila ang isa sa mga big time na mga sponsor dyan. Ikaw, may na-sponsor ka ba dyan, Federico Santos? Nasa kamay pa ni Kalinga Prab. Sino ba ang may gastos doon? Di ba mga sponsor? Ikaw naman, oh. Pinalagyan ng ngipin nila ang Rina. Sino nagpalagay? Ikaw ba? Si Kalinga Prab ba? Oo nga, si Kalinga sa pamamagitan niya nalagyan kasi siyempre ang ang may-ari ng pera galing sa ibang bansa. Dumating lang sa kamay ni Kalinga Prab. At siyempre, credit sa kanilang pag-i-effort pero yung pera, credit sa sponsor. Ang nasa sa mga vlogger, effort lang na para matupad ang pangarap ng mga sponsor na mapaganda ang Rina. Ikaw naman, oo. Kaya naman paaralin ni Melanie yan? Sa Batubalani? Tagay. At alam niyo ba, na ganun ang gusto ni Melanie. Siya mag-alaga sa bata, sa anak niya. Pero ang alaga niya, sa Batubalani. Hindi sa Talisay kasi wala silang hanap buhay doon. Excuse me po. Ang hanap buhay ni Melanie, nasa Batubalani. Alam niyo ba yun? Excuse me po. Hindi, Lita Larakas, no? Hindi nyo alam yan, no? Ang hanap buhay ni Melanie nasa Batubalani. At si Melanie, ayaw tumira dun sa bahay na ipinagawa ng mga sponsors. Ang gusto ni Melanie, Sigurado ba kaya dyan? Federico Santos. O kaya baka naman tawagin mo muna si Pagong. Si Gong Pagong. Doon mo muna kaya ikwento dyan. Ha? Anong resibo mo dyan sa mga kinukwento mo dyan, Federico Santos? Sino ang maniniwala dyan? Yung barbero na nagugupit sa'yo? Sigurado ka ba na ganun nga ang mangyari doon sa Batubalani? O kaya sigurado ka rin ba na talagang hindi titira doon sa bahay na pinagawa ng mga sponsor yung nanay ni Rina? kukunin si Reyna sa Batubalani patitirahin. Ayaw ng mga sponsors kasi daw si Reyna daw ay lumalabas ng banyo na nakahubad. Na nakatuwalya na maiksi. Baka O ngayon, bakit mo alam yan, Federico Santos? Sinisilip mo ba? O ayaw sa kwentong barbero? Ha? Sinungaling ka kasi, paano ka kasi paniniwalaan, Federico Santos? Ang sabi nga nila, ikaw ay story maker. Kaya nga ikaw, pag nagkwento ka, Federico Santos, isama mo si Pagong para kahit papaano may maniwala sa'yo. Ilagay mo dyan sa tabi. araw manyakin ni Wilkie. O yan ang akusasyon nila na hindi ninyo alam. Chismoso ko pala, no? Federico Santos, chismoso ka pala. Hindi ka pala pakilamero, sawsawero. Chismoso pang number 1. O, ikaw pala ang chismoso eh. Anong patunay mo? Pakita mo resibo. Pakita mo para na kahit papaano may kaunting katotohanan sa mga sinasabi mo. Ha? Pakita ka resibo. Lahat ng nasa GC ayaw ipaalaga kay Melanie si Reyna dahil baka raw manyakin ni Wilkie. Baka daw manyakin ni Wilkie. O, sino maniwala sa iyo? Kung yan ay totoo, Federico Santos, pakita ka resibo. Huwag kang magdaldal kasi alam mo, Federico Santos, pag ako nagkwento laban sa iyo, may resibo. Di ba ikaw ay may taning na ang buhay mo? Yan ang resibo ko, mayroon ako dito. O, yan, hindi chismis yan. Ikaw pala chismoso kay, puro lang daldal. Ha? Yan ang malinaw, Federico Santos, paninira yan. Ha? O, sige, alam mo naman, I am your avid follower. I am your avid reactor. Lagi ako magre-react sa'yo. Kasi daw si Reyna ay dalaga na, kompleto na, at baka rumanyakin ni Wilkie.
Wow, ang galing pala to. Baka ikaw naman ang manyak. Federico Santos, baka ikaw magmanyak kaya gusto kang tumira sa Talisay. Ang balita ko, ikaw daw ang gustong titira sa Talisay ayon dito sa mga dati mong kasamahan. O baka ikaw, Federico Santos. Dahil alam mo, Federico Santos, ngayon pa lang, hindi talaga ako naniniwala kasi nagdadaldal ka lang dyan na wala kang kausap. Baka siguro si Pagong, pag dumating na dyan, siguro tatango-tango yan. Oh, correct yan, correct yan. Siya malang maniniwala sa'yo. Kwento mo sa Pagong. Kasi si Reyna lumalabas ng nakatuwalya maigsi. At ang plano nga nila nun, paggagawan si Reyna, dahil nga gusto ni Melanie, doon tumira si Reyna sa bahay ni Melanie sa Batubalani, gagawa na nila ng kwarto, si Reyna sariling kwarto. At hindi naman natupad yun. O ngayon, hindi natupad. Ikaw ang gagawa noon. O sige, good luck. Ikaw palang gagawa, Federico Santos. Ito talaga pakialamero, no? Hindi lang chismoso, pakialamero pa. O bakit mo kinikwento yan? May plano ka, suluhin mo si Reyna. Naku, ingat kayo dito. Kasi may medyo ito. May pagka-medyo mahilig ito sa mga legs na nakakasilaw. Diba? Ang gusto nga nila kasi, tumira si Reyna sa bahay para yung bahay ay hindi mabulok. Alam nyo ba na pwedeng mabulok yung bahay na yan? Ay, Federico Santos, kahit hindi mo na ikwento yan, talagang mabubulok. Anumang bagay dito sa ibabaw ng mundo, mabubulok. Kahit nga ikaw, nabubulok, kita mo labi mo, mabubulok na rin yan. Tingnan mo labi mo, sa kadaldalan mo, yan, sumingaw. Dahil sa kadaldalan mo, sumingaw na. Kaya lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo, Federico Santos, nabubulok. Kita mo, ikaw nga, umpisa ng mabubulok. Tingnan mo labi mo, may singaw na. Ingatan mo yan. Punasan mo yan ng kumuha ka ng laway ng pusa. Yan ang ipanggamot po dyan. Laway ng pusa. Gamot man yan sa singaw. Lahat Federico Santos nabubulok. Kapag trinabaho ko yan, si Reyna ay matitira kay Melanie sa Batubalani. Dahil Wow, si Rina makatitira doon sa Balani. Ang galing mo pala, no? Dapat pala ikaw na laging manager diyan sa Kalingap. Oy, mga Kalingap, magaling pala ito. Ito na lang kaya ang gagawin yung manager diyan sa Kalingap. Magaling pala ito eh. Magaling magpapaipal. si Melanie hindi naman titira sa bahay ni Reyna dahil wala silang hanap buhay doon. Chismoso ka pala, no? Chismoso or chismosa? Alin doon? Chismosang Pagong pala to. Ano kayo mapapala nito? O sige, tuloy natin. Pagbigyan natin para no mas matutuwa itong taong ito. Naintindihan nyo? Ako ang may nakakaalam niyan dahil ako ang galing doon. Wow! Ako nakakaalam dyan kasi ako ang galing doon. So wala palang kaalam-alam yung mga sponsor. Yung mga sponsor, wala palang kaalam-alam doon. Kawawa naman itong mga sponsor. Ay, palakpakan natin to. Dilita Larakas. Kaya huwag mo ko sasabihin sinungaling ako dahil alam ko ang katotohanan. Kayo Sinungaling ka naman talaga eh. Mas naniniwala pa nga ako kay Larakas kasi si Larakas mapagmahal sa mga bagay na may katotohanan. Sinungaling ka naman talaga eh. Yung sinasabi mo na ako ay inuutosan, wala namang katotohanan yun eh. Ikaw kasi story maker ka eh. Kaya nga sabi ko, ikwento mo yan sa Pagong, baka sakali maniwala sa'yo. Kayo ang sinungaling. Ang gusto nyo, patirahin si Reyna ng bukod kasi yung asawa ni Melanie, lalaki. Kaya nga, magpakita ka ng resibo, Federico Santos, para ka naman paniwalaan ka dyan. Baka naman si Gong Pagong lang ang maniniwala sa'yo. O baka naman ang ikaw may interest dun kay Reyna. Sabihin mo lang, kasi pwede man, kung mag-request dito, ipapanawagan ko dito. Oy, baka naman pwede si Federico habang nasa Bicol, diyan na lang muna patirahin sa bahay ni Reyna kasi para may kasama si Reyna doon tuwing gabi o tuwing araw o araw-araw. At ayaw nyo rin patirahin
Si yung lalaki dun sa bahay ni Melanie, alam nyo, na Reyna, alam nyo bakit? Bastos daw si Wilkie. O ngayon, anong gusto mong palabasin? Yan, Federico Santos, isang bahagi yan sa mga pag-iingat. Isang bahagi ng pag-iingat. Kasi, o nga naman, ang beneficiary dyan sa nila niyen, babae, ang nag-sponsor dyan, mga babae din. Natural. Kasi, paano na lang, kung tatlo na lang sila doon, doon sa nanay niya, hindi naman yan tunay niya na asawa yan. Or hindi naman tunay na natatay dyan, or kung tunay man niya natatay yan, siyempre ang Rina, wala naman niyang kamungmuang sa mundo. Hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang sarili. O ano bang gusto mo ikaw magbantay doon, Federico Santos? O yun, baka naman pwede niyo ito kunin, yaya na lang ito ni Rina para naman matutuwa ito. Para nang malubos-lubos ang kanyang panggigigil dyan. Kunin na lang ninyo itong yayo. Kumigado sa sopa, nakatawa sa paa. Ang bumili ng sopa, mga sponsor. Ngayon, sabi ni Rowie Name, nakita ko yun. Yung paanong asawa ni Melanie nakataas sa sopa. Ayaw namin ng ganun. O, kita nyo, nagsesilan. O, kita nyo? O, anong gusto mo, Federico Santos? Ikaw may higa sa sopa. Oy, yan. Ito na lang ang pahigain nyo dun sa sopa. Parang nainggit yata ito eh. At saka, pwede na to magiging yayo to yayo ni Rina. Mas maigi pa siguro to. Kasi, mapagmalasakit. Mapagmalasakit. At mapagmalasakit pa more. Alam ko yan. O, delete ka. Sino ngayon sa atin na sinungaling? Ikaw. Sinong sinungaling? Ikaw. Anong pruiba sa mga pinagsasabi mo? Alam mo, Federico Santos, kahit ako, kayang-kaya ko maggumawa ng kwento eh. Napakadali. Ba? Dal-dal ka lang dyan kahit na ano. Wala namang magbabawal kasi wala namang batas dito na, oy, bawal ka magkwento na may kasama dyan habang magkwento ka, may ebidensya. Kaya ko rin yan eh. Kaya nga sabi ko nga, tawagin mo muna si Gong Pagong. Pag nagkwento ka, siya maniniwala sa'yo. Parang ayaw nila na yung asawa ni Melanie na si Wilkie pangalan ng kinakasama ni Melanie, ayaw nila na makinabang si Wilkie sa bahay ni Reyna. Oh, bakit? Ikaw, bakit mo nabanggit yan? Ikaw ang gustong tumira doon? Ang balita ko kasi, ikaw daw gustong tumira doon sa Talisay. O baka naman, baka gusto mong tumira doon sa Talisay kasi nandun din si Rina. Ikaw ang gustong magyayo doon? Ikaw magyayo doon? Ikaw magpapaligo? Ikaw magpapakain kay Rina? Ano ba? Ayaw na titira doon si Wilkie. Ang gusto nilang patirahin doon, si Reyna lang at si Melanie. Yung lalaki, doon daw sa Batubalani. Pwede ba niya? O kaya nga, anong gusto mo? Yan, Federico Santos, isang bagay na pag-iingat yan. Kasi alam mo, ang tukso, di ba, may kanta nga, o tukso, layuan mo ako. Paano kung ang tukso, lapitan mo ako? Paano na lang yan? O tukso, lapitan mo ako. Yan, Federico Santos, ay pag-iingat yan. Yan ay tunay na nangangalaga sa ikabubuti at saka sa kinabukasan na kalang beneficiary. Ikaw daldal ka lang dyan. Kaya kita mo may singaw na yung bibig mo. Sa kadaldalan mo eh. Alam mo, Federico Santos, mas maganda yung singaw mo muna ang asikasuhin mo. Asikasuhin mo muna ang singaw mo bago ka mag-asikaso sa ibang tao. Asawa, kinakasama ni Melanie yun. Ang gusto nila sila masunod. Gusto nila sila magpapalakad kay Reyna. Ikukuha nila ng yaya, ikukuha ng tagapag... Kaya nga ginawa yun eh, pinaalaga sa vlogger eh. Kay Perlas Vlog. Sumablay. Ganun ba yan? So, sumablay dun sa Perlas Vlog. Kaya, ikaw mismo ang nagpapaalis. Tamang-tama pala. Kayo naman yan, di kayo nakakalata. Nagpaparinig na eh. Tinanggal niya yung nag-alaga kay Rina na babae. Gusto ito siya ang papalit. Kasi mahilig man ito sa Wow Leagues. Diba? Yan, ito na kunin ninyo. Wala, libre man to. Magyayo doon kay Reyna. Libre to kasi mabait man ito. Diba? Pinatalsik ko. Pinatalsik niya yung pinatalsik niya yung nag-alaga kay Reyna na babae. Gusto palang pumalit ito. Yan, pinatalsik na yung yaya doon na babae. Papalit itong yayo. Ito na lang yan kasi magaling to. May malasakit. Tinuturing niya na alagang-alaga na si Rina.
Tapos nangarap man itong tumira sa Talisay, pwede natin yan, gawin niyo itong yayo. Maawa na kayo. Sabi ni 65 Naga, another buzzer ka rin, Amalia L. Nasaan ba yun? Hindi mo baget na ang So, yan. So ito na po yung mga kababayan, yun lang po, narinig natin yung buong sinasabi niya mga kapatid. So maawa na po kayo dyan, mga Rinas community, kayo na po nagpaparinig ito na siya magiging yayo ki Rina. Baka pwedeng siya na lang kasi mas mahigpit ang pangangailangan nito. But anyway mga kababayan, ito, kaya ko ginaganito yung ating pag-live kasi gusto ko rin ipagpikit kay Federico Santos na pag ang video is rekomendado ni YT, talagang kahit ano ang gagawin, talagang aangat talaga ang mga views. Pero sa mga gitong klaseng mga video na naka-vert o naka-horizontal, bihira lang talaga ang makakaangat ng mga views. Yun po yung mga kababayan. Federico Santos, kumusta ka na dyan? Ito na, sinasagot ko yung mga direkta. Ako yung mga content mo dyan. Di ba? Parehas lang tayo. Kita mo naman, magkatabi tayo sa screen. But anyway mga kababayan, hanggang dito na po ito yung reaction video lang po hindi ito live stream. So, sana po kung inyo nagustuhan yung ating ginagawang pag-live, please share, likes, thumbs up. And then don't forget to remember, hit your ating bell icon sa baba or notification bell sa baba para for more videos to watch. Magandang araw, maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito na lang po, Bon TV. Wala na po kung masasabi pa, kundi bye-bye na po. See you next time.